Isa sa mga espirituwal na anak ni Padre Pio ay nabaril. Tapos nasaksihan niyang humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at kalaunan ay nagising siyang muli, buhay. Ang kanyang isinalaysay tungkol sa nangyari pagkatapos nito ay tunay na kamangha-mangha. Manatili kayo at tutukan ng pagtatanghal ngayong araw hanggang dulo upang malaman ang pambihirang mga detalye. Maligayang pagdating sa ang tinig ni Padre Pio. Lubos kami nagpapasalamat sa lahat ng tahimik na tumutulong upang magpatuloy ang apostolado na ito sa pag-abot sa mga kaluluwa sa pamamagitan ng espiritual na pamana ni Padre Pio. Ang kwento natin ngayon ay maaaring tumagos sa inyong puso sa paraang hindi ninyo inaasahan. Ang kamangha-manghang kwentong ito ay nagmula kay Padre Jean de Hobert, isang Pranses, isang paring Jesuita na tumulong sa proseso ng kanonisasyon ni Padre Pio. Ang salaysay na ito ay nanatili sa anyo ng isang liham na isinulat niya sa kanyang superior, kung saan ikinuwento niya ang nangyari sa kanya noong panahon ng digmaan sa Algeria sa Afrika. At pagsapit natin sa dulo ng kwentong ito, mauunawaan ninyo kung bakit hindi na muling natakot sa kamatayan si Padre de Hoblac. Ganito niya sinimula ng kanyang liham. Mahal na Padre, hiniling ninyo sa akin na sumulat ng buo tungkol sa malinaw na proteksyong ipinagkaloob sa akin noong digmaan sa Algeria. Nangyari ito noong Agosto 1958, 1958. Noong panahong iyon, kabilang ako sa Medical Corps at nais kong bigyan din na pinrotektahan din ako ni Padre Pio sa paraang mahirap na sandali sa aking buhay. Ngunit bago niya ikwento ang mismong nangyari sa digmaan, huminto muna si Padre de Hoblac upang balikan ng ilang taon bago nito. Noong 1955, 1955, tinanggap siya ni Padre Pio bilang isa sa kanyang espiritual na anak. Sa ibang pagkakataon, nakatanggap pa siya mismo ng liham mula kay Padre Pio kung saan ipinangako ng santo ang kanyang mga panalangin at suporta. Naniniwala rin siya na tinulungan siya ni Padre Pio na makapasa sa kanyang mga pagsusulit sa Gregorian University sa Roma. Wala namang tila kakaibang nangyari. Ngunit pagkatapos ay dumating ang digmaan. Isang gabi, sinalakay ng mga komando ang lungsod kung saan nakatalaga si Padre de Hobert. Nahuli siyang kasama ang 5 pang sundalo at dinala sa isang lugar kung saan sila ay papatayin. Malinaw na malinaw pa rin sa kanyang alaala ang sandaling iyon. Inisip ko ang aking ina at ama, ngunit nakaramdam din ako ng malaking kagalakan dahil malapit ko nang makita kung ano ang nasa kabilang panig. Ngunit may isang kawili-wiling bagay na nangyari noong mismong araw na iyon. Nakatanggap si Padre de Hobert na isang liham mula kay Padre Pio. At sa liham na iyon, may isang partikular na pangungusap na ilang ulit na may salungguhit. Ang buhay ay isang pakikibaka, ngunit ito ay patungo sa liwanag. Sa pagbabalik tanaw ngayon, mahirap ding hindi magtanong. Alam kaya ni Padre Pio kung ano ang naghihintay kay Padre de Hobert? Marahil ang ilan sa inyo ay may sarili ring mga pakikibaka na kinakaharap ninyo ngayon. Maaaring ibang-iba ang mga ito sa pinagdaanan ni Padre de Hobert. Ngunit marami ang lumalapit kay Padre Pio dahil sa parehong bagay na hinaharap niya noon. Lakas, pag-asa at katiyakang hindi natin kailangang harapin na mag-isa ang mga pakikipaglaban sa buhay. At pagkatapos ay dumating ang sandali ng pagbitay kay Padre de Hobert. Sinabi niya na kaagad matapos niya siyang barilin, naramdaman niyang humihiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Nakikita niya ang sarili niyang walang buhay na katawan na nakahandusay sa lupa at nababalot sa dugo. At pagkatapos, nagsimula siyang umakyat sa isang bagay na inilarawan niya na parang isang lagusan o tunnel.
Habang umaakyat siya nagsimulang, lumitaw ang mga mukha sa paligid niya na tila nasa mga ulap. May ilan na pamilyar sa kanya ngunit mayroon ding hindi niya nakikilala. Sa simula ang mga mukha ay tila malabo at madilim. Naunawaan niya na ang mga ito ay mga makasalanang kulang sa kabanalan. Ngunit habang patuloy siyang umaakyat, unti-unting naging mas maliwanag, mas maganda, at mas maningning ang mga mukha. Sa isang pagkakataon, naisip niya ang kanyang mga magulang. Bigla natagpuan niya ang kanyang sarili sa tabi nila. Pinagmamasdan silang natutulog sa kanilang tahanan na napakalayo mula sa kinaroroonan niya. Sinubukan niyang kausapin sila ngunit hindi nila siya marinig. Pagkatapos ay may napansin siyang isang bagay na napakadetalyado. May ilang kasangkapan sa loob ng kanilang bahay na nalipat ng ayos. Tandaan ninyo ang detalyeng iyan. Babalikan natin yan mamaya. Nagpatuloy siya sa pag-akyat sa tunnel hanggang sa bigla siyang makarating sa isang pambihirang kagandahan. Ang buong lugar ay naliligid ng maliwanag na bughaw na liwanag kahit wala siyang nakikitang araw saan man. At naisip niya, ang bughaw na liwanag na ito ay marahil nagmumula sa Panginoon. Gaya ng sinabi sa aklat ng mga pahayag o Book of Revelation na ang Panginoon ang magliliwanag sa kanila. Pagkatapos may isa pang siyang napansin. Kahit alam niyang patay na siya, nakakagalaw pa rin siya. Nakikita at nararamdaman pa rin niya ang lahat ng nasa paligid niya. Sa katunayan, sinabi niyang nakakakita siya sa lahat ng direksyon nang hindi man lamang kailangang ibalig ang kanyang ulo. Naisip niya kung natanggap na kaya niya kahit paano ang isang maluwalhating katawan. May isa pa siyang napansin. Naramdaman pa rin niya ang mga sugat na dulot ng mga bala. Napag-isip niya na marahil ay napakabilis na dumaan sa kanyang katawan ang mga bala kaya hindi na niya naranasan ng pisikal ang matinding sakit. At sa napakagandang lugar na iyon na puno ng mga bulaklak at mga anyong hindi matagpuan saan man sa mundo, nakakita siya ng libu-libong tao. Ngunit ang pinakamamangha sa kanya ay ang kanilang anyo. Lahat sila ay tila nasa edad 30. May ilan na nakilala niya noong nabubuhay pa sila, ngunit namatay sila sa katandaan. Ngayon para silang nasa kasibulan ng kanilang buhay. Mayroon ding mga namatay noong mga sanggol pa lamang. Ngunit naroon sila at kaedad niya ang kanilang anyo. Pagkatapos, iniwan niya ang paraisong iyon at nagpatuloy sa pag-akyat ng higit pang mataas. At habang binabasa ang bahaging ito ng kanyang salaysay, halos mararamdaman mong nahihirapan si Padre de Obel na hanapan ng tamang mga salita ang kanyang karanasan. Dahil mula rito, lalo pang naging pambihira ang lahat. Sinabi niya sa isang punto, tila tuluyang nang nawala ang kanyang anyong tao. Naging tila isang patak ng liwanag. At sa paligid niya ay napakarami pang ibang patak ng liwanag. At isa pang paraang hindi niya maipaliwanag, nakilala niya ang ilan sa mga ito. Ang isa ay si San Pedro. Ang isa ay si San Pablo. At isa naman ay si San Juan. Naroon din ang iba pang mga apostol at ang mga banal na pawang nagliliwanag. At pagkatapos ay nakita niya ang Birheng Maria. Inilarawan niya siya bilang isang nilalang na walang kapantay ang kagandahan, na tila mismong liwanag ang kanyang kasuotan. Ngumiti siya at malugod na tinanggap si Padre de Hobert. At pagkatapos, sa likuran ni Maria, nakita ni Padre de Hobert si Jesucristo.
Ang kagandahan ni Kristo ay hindi kayang ilarawan. Tuluyang nabibigo ang mga salita kapag sinisikap itong ilarawan. At sa likuran ni Jesus ay may isang walang hanggang lawak ng liwanag. At sa kung anong paraan, alam niya na iyon ang Diyos Ama. Pumasok siya sa banal na presensyang iyon at naranasan ang ganap na kaligayahan. Lahat ng kanyang hangarin ay natupad. Ganap na katuparan, perpektong kaligayahan. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakadapa sa lupa, ang mukha ay nakaharap sa alikabok, kasama ng mga bangkay ng kanyang mga kasamang sundalo. Napansin niya ang mga pintuan sa kanyang harapan na puno ng mga butas ng bala. Mga bala na dumaan mismo sa kanyang katawan. Punit-punit ang kanyang damit at may mga tuyong mantsa ng dugo. Ibig sabihin, matagal na siyang nakahandusay doon. Kalaunan, may ilang taong nakakita sa kanya at dinala siya sa commanding officer. Nang makita siyang buhay, napasigaw ang opisyal. Isang himala! Gaya ng maaari nating isipin, lubusang binago ng karanasang ito ang buhay ni Padre de Homer. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Kalaunan, matapos niyang lisanin ang hukbo, naglakbay siya upang makita si Padre Pio. Mula sa malayo, nang makita ni Padre Pio si Padre de Homer, kumaway siya at pinapunta itong palapit. At pagkatapos ay sinabi ni Padre Pio ang mga kahangahangang mga salitang ito. Ang mga pinagdaanan ko dahil sa iyo. Ngunit gayunpaman, napakaganda ng iyong nakita. Ang madaling salita, tila hindi lamang alam ni Padre Pio ano mismo ang nangyari kay Padre de Homer. Pinahawatig din niya na namagitan siya upang makabalik si Padre de Homer sa buhay. At naalala ninyo ba ang mga kasangkapan sa bahay ng kanyang mga magulang na nailipat ng ayos? Nang sumulat kalaunan si Padre de Homer sa kanyang ina, tinanong niya kung bakit nito binago ang ayos ng mga kasangkapan sa bahay. Natigilan ang kanyang ina. Tinanong siya kung paano niya nalaman ang tungkol doon. Sa palagay ko, walang madaling sagot sa tanong na yan. Sa pagtatapos ng kanyang liham, gumawa si Padre de Homer na isang huling pahayag. Isang pahayag na tunay na makapangyarihan. Ang kanyang nasaksihan ang dahilan kung bakit hindi na siya natatakot sa kamatayan. Dahil ngayon, sinabi niya, alam na niya kung ano ang naghihintay sa atin sa kawalang hanggan. Sa madaling salita, hindi na siya natatakot sa kamatayan dahil alam na niya kung ano ang naghihintay sa kabilang buhay. Kung ang kwento natin ngayon ay nagpapaalala sa inyo kung gaano kalalim pa rin naaabot ni Padre Pio ang mga kaluluwa, inaanyayahan namin kayong huwag manatiling isang manonood lamang. Maging bahagi rin kayo ng misyong ito sa espiritual na paraan sa pamamagitan ng aming programang Mga Alagad sa Kalinga ni Padre Pio na nakalaan sa kanila na nais maging buwan ng donante o tagapag-abulay sa aming misyon. Ang inyong buwan ng suporta ay tumutulong upang maipagpatuloy ng apostoladong ito ang pag-abot sa mga taong maaring naghahanap ng pag-asa, patnubay o kaaliwan. Marahil sa mismong sandaling higit nila itong kailangan. Higit sa lahat, ang inyong mga intensyon at ang inyong mga mahal sa buhay ay spiritual na inaalala sa pamamagitan ng regular na mga banal na misa at mga panalangin. Kung nadarama ninyong tinatawag kayo upang gawin ang hakbang na ito, malugod namin kayong inaanyayahang sumama sa amin ngayon sa pamamagitan ng link sa ibaba. At bago po tayo magwakas, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe, mag-like at mag-komento. Hanggang sa muli po nating pagkikita,
Naway pagpalain kayo palagi ng ating Panginoon, ng Mahal na Birhen, at siyempre ni Padre Pio. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e